lahat, tunay po kayong dakila at karapat-dapat sa sambahin at kasalamatan. Salamat sa buhay na binigay ninyo sa amin. Pasubayan po kami sa bawat gawain namin sa araw-araw. Bigyan niyo po kami ng malusog na pangangatawan upang maging ayos po kami para sa aming mga gawain dito sa paaralan. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala sa isip, salita at gawa. Ang lahat ay aming hinihiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay nating batiin ng ating guro at mga panauhin. Magandang hapon sa inyong lahat. Pwede na tayong maupo. Kumusta kayo mga bata? Okay, mabuti ang inyong kalagayan. Ngayong hapon ay narito tayo para pag-usapan ang isang mahalagang paksa. At ito ay napapanahong paksa na dapat nating pag-usapan. Ito ay tungkol sa panunood ng telebisyon, kung ito ba ay nakabubuti o nakakasama. So magkakaroon tayo ng debate o tagisan ng talino o ng mga ideya. Pero bago tayo magkakaroon ng debate o talakayan dito sa loob ng ating klase, ay tatanungin ko muna kayo, ano yung mga dapat ninyong gawin habang nagkakaroon tayo ng talakayan o pagdidebate. So ano yung mga ideya ninyo dapat ninyong sundin? Huwag magsalita kapag magsasalita ang guro. Very good. So wag na kayo magsalita kapag nagsasalita ang guro. Ano pa? Upo ng maayos. Paano ba kayo maupo ng maayos mga bata? Tingnan daw ni teacher. Very good. Yes, dito sa kabila. Huwag magtakbuhan. Huwag kayong magtakbuhan. Ano pa? Meron pa ba kayong... yes. Huwag magsigawan. Huwag magsigawan. Huwag magkausap sa katabi. Huwag kayong kwentuhan ng iyong katabi dyan kapag nagkakaroon pa tayo na talakayan. Kapag gusto naman kayong sumagot o magtanong, anong gagawin ninyo? Makinig sa guro. Makinig sa guro. Very good. Ano pa? Yes. Kapag gusto niyo sumagot. Itaas ang kamay. Itaas ang inyong kamay kapag gusto ninyo sumagot sa tanong ng inyong guro. So, handa na ba kayo sa ating debate ngayong hapon? Okay. So, since handa na kayo, mayroon munang hawakan si teacher. Ito. Ipatingin ko lahat. Ano itong hinawakan ni teacher? Ano ang nasa loob ng television? Basahin natin. Sino sa inyo ngayon ang may ganito sa inyong bahay? Itong television. Lahat kayo. Down. Ano-ano ang inyong ginagawa sa inyong television? Nanonood ba kayo? Ano-ano yung mga palabas o mga programang inyong pinapanood? Yes. Encantadia. Yes, ayun. Pinoy boy band. Pinoy boy band. So, may mga idol sila doon. My faithful husband. Ano pa? Showtime. Showtime. Sino ang idol niyo sa Showtime? Si Vice Ganda. Balita. Very good. Kasi ito siya nanonood ng balita. Ano pa? Dito sa kabila. Yes. Someone to watch over me. Wow, someone to watch over me. Ano pa? Be my lady. Be my lady. Meron pa? Yes, sino pa gusto sumagot? Diyan sa likod. Sa piling ni nanay. So yun mga bata, ang halimbawa
ng iba't ibang palabas na napapanood natin sa telebisyon. Ngayon, ang tanong ko sa inyo ay, nakabubuti ba ito o nakakasama sa inyong pag-aaral? Ay? Sa iyong palagay, sinong nagsasabing nakabubuti? O, sila na, kasi palakpak. Sino nagsasabing nakakasama? O, malakas ang kanilang palakpak. Ngayon, titingnan natin sa pamamagitan ng inyong mga ideya kung sino talaga ang mas maraming rason kung bakit nila nasabing nakabubuti ba ito o nakakasama. So, handa na ba kayong makinig sa kanilang debate? Very good. Pero bago yan, ay bibigyan ko muna or sasabihin ko muna, mamaya kasi bibigyan kayo ng ating mga hurado na mga grado sa inyong mga sagot. Pero ipakikilala ko muna ang ating hurado sa hapong ito. Una-una, tawagin ko ang advisor or gurong tagapagturo sa ika-apat na baitang, Ginang Jessie Calaw. Palakpakan. Ang ating chairman, Ginang Rhea Casilla. Isa rin sa ating guro sa ikalawang baitang, Ginang Marilyn Aguana. Ginang Rose General. At ang ating observant at tabulator, Ginang Rosemary Rodriguez. Sa unang baitang. So sila yung magbibigay sa inyo mamaya ng grado. Bibigyan kayo ng grado sa inyong mga sagot. So, ang kamantayan ay kung ang paksa o kaisipan, kapag walang mainam na kaisipang ipinahayag tungkol sa paksa, bibigyan kayo ng isang puntos. 2 puntos kung may naipahayag na hanggang 3 kaisipan ang nabanggit tungkol sa paksa. At 3 puntos naman ang ibigay kung lubhang malinaw at maayos ang kaisipang naipahayag. May 4 o higit pang kaisipan ang nabanggit tungkol sa paksa. Pangangatwiran, 1 puntos ang ibibigay kung walang sapat na katibayan ng pangangatwiran. 2 puntos kung walang gaanong iniharap na pangangatwiran. 3 puntos kung may sapat na katibayan iniharap sa pangangatwiran. Pagpapahayag o pagsasalita. So, kailangan yung pagsasalita ninyo mamaya ay maganda. 1 puntos kung mahina at hindi maunawaan ang sinasabi. Kapag hindi maunawaan, 1 puntos lang at mahina. Mahina ang pagkakapahayag, ngunit may pang-akit sa nakikinig ang boses o nagsasalita. 2 puntos. Maayos na maayos ang pagkakapahayag na may pang-akit sa nakikinig ang boses o ang pagsasalita. So, 3 puntos yun. Pagtuligsa, mamaya yung sa pagtatanong na, walang naipahayag tungkol sa sinabi ng kabilang panig, 1 puntos. May 1 o 2 malinaw na pahayag tungkol sa ipinahayag ng kanyang panig. At 3 puntos kung may 3 o sapat at malinaw na pahayag tungkol sa ipinahayag ng kabilang panig. Tiwala sa sarili or self-confidence. Kung nagsasalita kayo dito, dapat meron kayong self-confidence. Hindi maayos ang pagsasalita dahil kinakabahan kaya't nabubulol. 1 point lang. May mahinang pagpapahayag dahil naipapabatid ng kaunti ang layunin ng panig. 2 points sila. At lubusang naipapahayag ng malinaw at naipababatid ang katanggap-tanggap na layunin ng panig. Mayroon silang 3 puntos. So, maliwanag ba sa inyo ang ating pamantayan sa ating pagdedebate? Maliwanag, hindi? Oh, very good.
So, klarong-klaro sa inyo. So, handa na ba kayo sa ating debate? Bago yan, magkakaroon muna tayo ng kaunting yell sa bawat grupo. Ito ay sa panig ng nakabubuti o tayo at saka nakakasama. O, bigyan ko kayo ng 1 minuto na ipresenta ang inyong yell. Handa na ba kayo? Handa na? Ready? 1. Sino pa una magpresenta? Ang nakabubuti. Ready? 1, 2, 3, blow! Nakabubuti, blow! Nakabubuti, so dynamite, so dynamite, so dynamite, Anong gawin sa halaman? Ibasa, ibasura, ilagay sa lata, ang gawin sinapa. Ano pa? Ibasa, ibasura, ilagay sa anero, ang gawin negro. Ano pa? Ibasa, ibasura, ilagay sa lata, ang gawin sumbalala. Okay, very good. Payag ba kayong gawing tumbalata at gawing negro? Sige, sagutin ninyo ang kanilang yell. Okay, sino daw ang nasuya? Okay, so, titingnan natin ngayon kung sino talaga o kaninong panig ang mas lalamang sa pamamagitan ng kanilang pagpagitan ng kanilang mga talino at mga ideya. Kung sa panig ba na nakabubuti, palakpak kayo dyan. Or sa panig ba ng nakakasama? Ay nakakasama o nakabubuti sa inyo bilang mag-aral. So, handa na ba kayo? Okay. So, since handa na kayo, tawagin ko ang ating tagapamagitan, si Perlin Lumayon. Palakpakan. Magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga hurado na nasa likuran. Ginang Rosemary Rodriguez, Ginang Rose General, at Ginang Rhea Casilla. Ngayong hapon ay pag-uusapan at tatalakayin o pagdidebatihan natin ang tungkol sa isang napagmahalagang paksa. Ito ay tungkol sa panunood ng telebisyon. Nakabubuti ba ito o nakakasama? Alam natin lahat na halos ng tao sa buong mundo ay naging bahagi na sa ating mga buhay ang panunood ng telebisyon. Ngunit ano nga ba ang nagiging epekto nito sa atin, lalo-lalo na sa aming mga kabataan? Ang telebisyon ay isang makabagong intensyon at medyum na paghati ng kaalaman at impormasyon sa buong mundo. Subalit talaga nga bang impormasyon lang ba ang hatid sa atin ito? Kaya huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating pagdidebate upang mabigyang linaw ang lahat ng ating mga katanungan. Mula sa panig ng kabubuti, Cristia Beres Aguirre, Redicin Dumanan, Noel Aguirre, Abigail Tungkalin, at Rachel Aquil. Para naman sa panig nakakasama, Rizal Aga, Angelica Hamil, Alexis Maritana, Teresa Magalso, at Saisi Ungko. At ngayon, pakinggan po natin ang panig na nakabubuti kung sila nagsasabing nakabubuti ang panonood ng telebisyon. Ibibigay na natin ang pagkakataon sa panig ng nakabubuti.
ng telebisyon ng mga bata na kagaya namin ay nakatutulong sa amin upang makahatid ng makabago at mahalagang impormasyon kagaya ng balita, patalastan, at iba pang mahalagang impormasyon. Ang panonood ng telebisyon ay nakakatanggal ng stress at pagod pagkatapos ng mahabang araw puro trabaho at pag-aaral. Magandang hapon sa ating lahat. Nagkakaroon tayo ng kaunawaan sa politika, kasaysayan, kasalukuyang pangyayari, kaalaman sa ating kultura at kultura ng iba. Nagdudulot sa atin ng kasiyahan at pagpapahalaga sa buhay at kalikasan. Ang panonood ng telebisyon ay nagdudulot ng kasiyahan at ito ay nakalilibang dahil nakikita namin ang aming inidulong artista at napapanood namin ang paboritong teleserye kagaya ng Probinsyano, Showtime at iba pang palabas na nagbibigay aliw sa bawat isang manonood. At ngayon, pakinggan naman po natin ang panig ng nakakasama. Magandang hapon po sa lahat para sa panig ng nakakasama. Nakakasama ang panonood ng telebisyon para sa aming pag-aral. Dahil dito napanood namin ng iba't-ibang uri ng katasan, kagaya ng patayan, rape, drug addiction, at iba pa na nakaka-influensya sa munting namin kaisipan na gumawa na kahalintulad ng mga gawain. Ayon sa pag-aaral ng American Psychological Association Committee on Men and Society, talagang malaman na ang mas madalas sa panonood ng kalahasan sa telebisyon ay mas kaugnayan sa mas agresibong pag-uugali at pagsusunod sa ugali. Isa rin sa nakakasamang epekto ng panonood ng telebisyon ay nagiging tamad na ang mga kabataan na gumawa ng takdang aralin dahil inuuna kanila ang panonood ng kanilang paborito o inhabang aksyon at humahantong sa hindi na nila magawa ang mag-aral ng leksyon at ang resulta bumababa ang kanilang mata o grade sa kanilang pag-aaral. Magandang hapon sa ating lahat para sa panig ng ang nagkasamang epekto ng panonood ng telebisyon sa kagaya namin mag-aaral ay nagiging tamad na kami sa mga gawaing bagay. Sa nakita natin ngayon, marami sa ating mga kabataan ang walang alam sa mga gawain. Kagaya ng pagluluto, paglulaba, pagsabak ng kahoy, at palagi na nag-aaral si magulang dahil ang sobrang hilig sa panonood ng telebisyon. Magandang hapon sa lahat para sa panig ng nakakasama. Ang sobrang panonood ng telebisyon ng mga kabataan ay nagiging isang sanhi na nagiging ubes o sobrang taba ang mga ito. Sa kadahilan ng imbis na igugol nila ang oras sa pag-ehersisyo ay nangungaling mula sa panonood ng telebisyon at wala na silang panahon sa pag-exercise. At ngayon, bibigyan natin ang pagkakataon ng bawat panig ng magbigay ng kanilang katanungan. Sa grupong nakasasama, ito ang aking katanungan. Bakit mo nasasabi na baka-influensya sa ating mga kabataan ang panonood ng telebisyon sa iba't ibang uri ng karahasan? Samantalang mayroon namang paalala na ibinibigay ang mga estasyon kapag karahasan o maselan ang bahagi ng kanilang palabas.
katabi ng mga kabataan ang kanilang mga magulang habang nanonood ng telebisyon na kung saan nagagabayan nila ang kanilang mga anak. Para sa panging ng nakaubuti. Paano mo masasabing nakaka-relax at nakakatanggal ng stress ang panonood ng telebisyon samantalang nakadagdag pa iyan sa iyong stress dahil sa maraming mga palabas sa telebisyon na ang pinag-uusapan ay mga problema sa buhay Pilipin at iba't ibang kaguluhan lamang ang pinapalabas imbes na tayo ay malibang problema lamang tayo. Para sa akin, hindi ito nakadagdag stress dahil marami naman tayong mapipili ang palabas at kung may mga palabas na pinag-uusapan ang ganoong topiko, ito ay nakakatulong sa atin bilang mga kabataan upang mapamatyak tayo kung ano ang nangyayari sa ating paligid dahil ang mga responsableng mga kabataan ay dapat maging mapanuri at mapamatyak sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Hindi lang puro paglalaro at paglilibang ang inaatupag. Para sa tanging ng nakabubuti. Sinabi ng maging mabisang na nakapagturo ang telebisyon. Pero sang-ayon ka ba nagiging dahilan ito nagiging tamad na ang mag-aaral? Ngayon na bumasa ng mga aklat ang magasin dahil nakasalalay na lamang ito sa multimedia kagaya ng telebisyon. Para sa akin, hindi lang katagamad kundi nagiging isang mahalagang instrumento upang mas madaling makita, marinig at malaman ng mga kabataan na kagaya natin. Ang mahalagang impormasyon kung hindi na kailangang maglarugag pa ng isang katutak ng mga aklat. Bakit hindi na lang tayo doon sa mas madali at makabagong paraan? Alam mo ba ang mahalagang teknolohiya kagaya ng internet, telebisyon at iba't ibang media? Dahil nandito na tayo sa makabagong panahon. Bakit mo nasasabing dahil sa panonood ng telebisyon ay nagiging sanhi ito ng sobrang pagkataba o obesity ng mga kabataan? Baka naman sobra-sobra lang ang kinakain nila at hindi nagda-diet. Nagiging dahilan ng sobrang pagkakataba o obese ng mga bata ang sobrang panonood ng telebisyon. Dahil ginugogo na nila ang lahat ng kanilang free time sa panonood ng telebisyon. At hindi na sila nakakapaglalaro at nakakapag-exercise. Hindi na tumutulong ng pawis sa kanilang mga katawan kaya tumataba silang lagi. Para sa panig na nakakatulong, hindi ka ba nasisiyahan na pag ikaw ay nanonood ng telebisyon? Bakit pa naisisi ang nasa iyong isipan sa tuwing nanonood ang mga kabataan kagaya natin sa telebisyon? Hindi ba nakakatuwa din sa sarili ang panonood ng telebisyon dahil ito ay isang uri ng paglilibang? Oo nga, nasisiyahan tayo at nililibang habang nanonood ng telebisyon. Subalit, hindi ba kayo natatakot sa mga negatibong epekto ng mga marahas at agresibong pag-uugali ang maaari nating magkopya at influensya sa atin? Hindi naman siguro tayo mga mamang at hindi natin malaman ang tama at mali. Ang dapat kong siguro natin isa-isip at gawin at pumili tayo ng mga programa na angkop sa atin at maaaring mapupulot tayong mga informasyon kagaya ng balita at lupang nakabubuti. Paano kung mas bata pa ang edad kaysa sa atin? Marunong kaya silang mamili ng mga programa na bagay at karapat-dapat nilang panoorin? Siguro naman, nandiyan ang kanilang mga magulang, lalo na at mga batang
mo pa ang tumitingin ng telebisyon para gabayan ang kanilang mga anak. Siguro wala nang katanungan, ibalik na natin sa ating guru. Bigyan natin ng 5 bagsak ang lahat. O, ready? 1, 2, 3, go! O, sa inyong palagay, sino ang nanalo sa ating debate? Nakamabuti ba o nakakasama? So, maraming rason kung bakit nila nasabi na nakabubuti at maraming ring rason kung bakit nasabi ng grupong ito na ito ang panunood ng telebisyon ay nakakasama. So siguro, tatanungin natin ang isa sa ating hurado, ang ating chairman ng ating mga hurado, si Gina Rhea Casilla. Palakpakan po natin para magbigay ng kanyang kuro-kuro or advice. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon sa ating mga nagagandahan at nagagwapuhan mga panauhin. Okay, so ngayong hapon ating natunghayan ang 2 kupunan sa inyong debate. So sa aming palagay, doon nakikinig ako. Ang 2 kupunan ay mga magagaling, pareho. O, gagaling ba kayo? Okay, tingnan natin mamaya kung sino ang magaling talaga. Pero, sa tingin ko, magagaling kayong lahat para sa akin. So, ngayong hapon, ang pamagat ng inyong debate ay panunood ng telebisyon nakabubuti ba o nakakasama. So sa inyong pag-debate kanina sa 2 kupunan, ang lahat ay nagbibigayan ng mga kanya-kanyang opinyon. Sa narinig ko na iba't ibang mga opinyon ninyo, siguro, ang panonood ng telebisyon may nakabubuting na idudulot din sa atin, di ba? Kasi, ang lahat ng mga makabagong informasyon ay ating maririnig galing sa telebisyon. Ang sobra ding panonood ng telebisyon ay hindi rin bubuti dahil doon sa inyong nabigay na opinion kanina, nagiging tamad ang ibang mga bata dahil doon na nila ilalagay ang lahat na oras sa panunood ng telebisyon. So, dapat kailangan ang panunood ng telebisyon ay mayroong tamang oras at hindi lang doon sa lahat ng oras ninyo, doon kayo nakatutok sa telebisyon. Dahil kailangan din ninyo tumulong sa inyong mga magulang, especially sa mga gawaing bahay. Pagkagaling sa eskwela, pauwi ng bahay, hindi ka agad magtingin ng telebisyon, di ba? Kailangan muna magtulong sa mga magulang. At doon na, pag mag-rest time na, pwede na magtingin ng telebisyon. Pero, hindi lahat ng programa sa telebisyon kailangan mapanood ng mga batang katulad ninyo. Bakit? Dahil ang ibang programa sa telebisyon ay hindi dapat sa mga
bata. So, kailangan sa ganitong gulang ninyo, kailangan pa rin ng parental guidance. So, kailangan ang inyong mga magulang. So, naintindihan ninyo? Okay, so lahat ng mga opinion ninyo kanina ay tama. Di ba? Okay. Dahil napasukan ako magbigay ng ilang komento, so yun na lang siguro ang aking mabigay na comment sa inyong mga performance kanina. So ngayon, ilalahad ko na kung sino ang nanalo sa inyong debate. Okay, sino kaya ang palagay ninyong nanalo na kupunan? Sa hapong ito. Okay, so, ang panonood ng television depende sa inyo, di ba? Basta ilagay sa tamang oras. Okay? Ang nanalo sa ating debate ngayong hapon na may kabuuang puntos na 43 puntos ay walang iba kundi ang kupunan na nakakabuti. Okay, so sa kupunan ng nakakasama, may kabuuang puntos sila na 42 puntos. So, hindi masyadong malayo. So, bigyan din natin ng palakpak ang ating kupunan sa nakakasama. Okay? So, siguro yun lang ang aking papel dito at magandang hapon sa inyong lahat. Bigyan natin si Teacher Ria ng 2 malakas na bagsak. Ready, go! Oh, 2 lang. So, maraming salamat, Teacher Ria, at sa lahat ng ating hurado at sa inyong participation. Magandang hapon sa inyong lahat. Sige na.